Good morning, kabayan. Alam nyo ba na yung natatandaan nyo yung kahapon, yung isang grupo sa pangunguna ng isang pari na nag-file ng reklamo sa ombudsman. Kung mapapansin nyo, ang dami nilang dinalang papel, di ba? Halos isang truck na papel, alam yung L300 na van, ganong karami, punong-puno yung yung mga trolley nila. Ang dami ng papel, talagang ang tataas ng kamada. So, binabati ko sa inyo ng netizen, grabe naman kayong mag-file ng reklamo. Mababasa ba ni Boying Remulla? Yung napakadami noon. Yun ang isa sa mga trending kahapon. Hindi yung yung kaso na dala-dala ng grupo kundi yung mga papel, ang dami. Kaya, sa halip na umani sila ng papuri sa netizen, lalo silang binatikos at pinagtawanan doon sa mga papel na dala-dala nila dahil napakadami, sobrang dami. Yun ang naging trending kahapon sa social media. So sabi nila, gumagawa talaga ng paraan ang admin ni PBBM para mawala yung mga Duterte sa politika. Okay? Ito hindi ko sariling opinion ito ay opinion noong mga kababayan natin na nagko-comment doon sa mga video. Okay? So, yun lang po ang gusto ko ibahagi sa inyo. Talagang nag-trending yung maraming papel na yon. Kabayan, eto, mainit na naman yung ating politika ngayon. Dahil kanina lang po, eto, babasahin ko sa inyo kung hindi pa kayo nakapanood itong balita na ito. Naghain ng patong-patong na reklamo sa Office of the Ombudsman ang ilang grupo laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Kasama dito ang plunder at malversation kaugnay ng umano'y anomalya sa paggamit ng confidential funds ng pangalawang Pangulo sa kanyang opisina. Nananawagan din ang mga complainant ng masusing imbestigahan ang pangalawang Pangulo para daw sa posibleng paghahain muli ng impeachment complaint laban sa kanya. Di ba? So, ang komento, karamihan po sa komento ng ating mga kababayan, ng netizen, ay bakit daw itong si BP Sara ang pinag-iinitan sa ngayon. Ngayon, sabi ng netizen, sabi ng mga kababayan natin, bakit daw pag pinagtutuunan ng pansin? Although, kung totoo man yun, may pananagutan si BP Sara. Pero, mas malaki daw yung kay Pangulong Bongbong Marcos at kay Martin Romualdez. At umabot nga ito ng bilyon-bilyon piso. Kung tutuusin, maliit lamang kung ikukumpara doon kay BP Sara. So, yun po ang komento ng ating mga kabayan. Okay. Anong masasabi niyo dito, kabayan? Paki-comment nyo po ang inyong reaksyon kaugnay dito sa nangyari ngayon na pagsasampa ng kasong plunder dito kay BP Sara Duterte. In the light of the many calls of the Filipino people for accountability, we should not forget the numerous instances that the second highest officer of the country has skirted away questions and investigations of her anomalous use of confidential funds. In the instance of being questioned by the representatives of the people in Congress, the Vice President Sara Duterte has blatantly refused her responsibility to answer to the people. She has continuously undermined the very essence of what public service is all about. Her indiscriminate misuse of public funds without fear of accountability is outright criminal and a perfect example of the betrayal of public trust. Today, we call upon the institution of the Ombudsman to put an end to this mockery of the system of checks and balances as enshrined in our Constitution. We fervently hope that our charges of plunder, malversation, bribery, graft and corruption, betrayal of public trust,
and gross violation of the Constitution be upheld against Vice President Sara Duterte, and she at least be called upon to account, one, on hundreds of millions of confidential funds that she plundered. And if she fails to do so, she should no less than be found criminally liable for it. Kahit sinasabing confidential, may malinaw na parameters kung paano ito ginagastos. Hindi po ito kiddie fund ng mga politiko. Confidential funds is also public funds. Hindi dapat magtago ang isang taong gumamit ng confidential funds sa confidential nature. Kabayan, panoorin niyo ang video na ito. Tingnan niyo yung jeep ha. Tatawid siya sa malalim na ilog. Okay? Buwis buhay. Oh, alam niyo po sa amin sa aming probinsya, sa taga Mindoro kasi ako ganyan na ganyan ho kapag bumabaha. Yung mga jeep talagang buwis buhay ho na tumatawid hanggat kaya nilang tumawid sa ilog kapag baha na para lang makarating sa kanilang patutunguhan o makarating ng bayan. Okay? So, napakadelikado po ng ginagawa ng ating mga kababayan na ito. Pero wala silang choice. Ngayon, dapat siguro ito ang isa sa mga natututukan ng ating mga opisyal ng gobyerno. Ang magkaroon ng maayos na tulay para nang sa ganun ay may mapagdaanan yung ating mga kababayan na nasa liblib na lugar para maging safety sila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Okay? So sa halip na nakawin nila yung pondo ng gobyerno, magpagawa sila ng simpleng tulay lang na mapapakinabangan ng maayos ng mga tao. Okay? Dapat po ganyan ang gawin ng mga opisyal ng ating gobyerno. Pasado alas 7 ngayong gabi nang biglang mag-post sa Facebook si Senator Ronald Bato de la Rosa ng kanyang litrato habang may kalong na sanggol. Ang caption, "Happy to see you, may apo." Hindi malinaw kung kailan kinuha ang nasabing litrato. Pero mahigit isang buwan nang hindi nagpapakita sa Senado o maging sa publiko si Senator Bato. Kasunod ito ng mga impormasyong nakatakda ng ilabas ng International Criminal Court o ICC ang arrest warrant laban sa kanya. Kaugnay pa rin ito ng Crimes Against Humanity na parehong isinampang reklamo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nauna nang nadala sa The Hague, Netherlands. Si De La Rosa ang hepe ng Philippine National Police sa administrasyon ng dating Pangulo. Pero kahit wala pang warrant, kumikilos na raw ang Interior Department. We just want to be steps ahead and we just want to make sure that we know where Senator De La Rosa is kasi he has not been seen in the Senate for some weeks now. Nauna nang sinabi ni Secretary John Vic Remulla na sa loob ng 3 linggo, natuntun nila ang 6 na lokasyong pinuntahan ng senador sa bansa. Pero matipid ng detalye ng DILG ukol dito. Sa mga bahay-bahay lang naman, I think he's been visiting friends, but he's also been moving around in different vehicles. So we're just trying to keep tabs on him. We don't want to speculate as to what his purpose is in these moves. Sa kabila ng ginagawang paghahanap kay Senator De La Rosa, binigyang diin ng DILG na hindi naman tinuturing na pugante ang senador. Nirerespeto rin daw na ahensya ang paghingi nito ng tulong sa mga korte sa bansa. Sabi naman ng abogado niyang si Attorney Israelito Torion, nakababahala raw ang pag-verify sa lokasyon ng senador. Yan ay lalo't wala pa naman ngang warrant na in-issue mula sa korte. Ano mang hakbang daw gaya nito, lalo kung batay sa hinihingi ng isang banyagang institusyon ay malinaw na paglabag sa konstitusyon ng Pilipinas. Inilapit na rin doon ng kampo ni De La Rosa ang usapin sa Korte Suprema. Kaya nanindigan silang hanggat hindi pa ito nareresolba ay obligadong sundin ng lahat ng ahensya ng pamahalaan ang status quo at igalang ang constitutional rights ni Senator De La Rosa. Sa kabila ng impluensya ng senador bilang dating hepe ng PNP, kampante naman ng DILG na gagampanan ng Philippine National Police ang kanilang tungkulin sa posibleng pag-aresto kay Bato. Friendships notwithstanding, trabaho lang naman yan. Sa panig naman ng Senado, nananatili pa rin si Bato bilang miyembro ng Senate Contingent para sa Bicameral Conference Committee ng 2026 National Budget. Sa kabila ito nang hindi niya pagpasok sa Senado mula November 11. Sabi ni Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian, wala namang pasabi si De La Rosa na hindi siya sisipot sa BICAM na magsisimula bukas. I hope na magka-time siya na mag-attend ng BICAM
So we're supplying yung kanyang mga staff ng information, nagko-coordinate kami sa staff niya.